or AC, kasi AC na yan ang output niyan, hindi na siya DC. Tapos sunod, yung dalawang wire dito galing sa breaker, kailangan isang wire dyan ay pasok dito sa CT natin. What's up guys, welcome back to my channel. To this video ay meron naman akong gustong i-share na item, additional item na naman sa ating solar setup. Bali ito guys, buksan ko na lang. Ayan. Ano ito? Watts meter. Bali last time pinakita ko na bumili ako ng watts meter, pero para yun sa DC direct current, sa para sa may polarity na positive and negative. Kumaga solar panel papunta sa ating battery or solar charge control. Bali ang tanong is, kailangan ba talaga natin ito? Ang sagot ay hindi. Pero sabi ko nga, nakaka-addict mag DIY, kaya na-curious ako sa device nito. Hindi totoo yan. Kaya bumili ako nito. Bali ang purpose nito, bakit ako bumili, is para ma-monitor ko ng aking device kung mataas ba siya kumain ng kuryente sa ating battery. Bali sa akin guys, meron akong inverter na 1000 watts na snazzy, and baka sakali na limba may mangyari na lagi nagkakaroon ng trip sa aking breaker, kasi maglilagay ko ng breaker na AC breaker sa aking inverter para maprotektahan. Kasi dito malalaman ko na baka sumusobra yung device na na-connect ko dun sa inverter, kumaga lumampas siya sa 1000 watts. Ang maximum ng inverter ko is 1000 watts. Ibig sabihin, kailangan yung nakasaksak na device ay dapat mag-consume lang na below 1000 watts. Ang idea talaga na recommended pag sa inverter, kailangan 80% lang. Kung 1000 watts yung inverter niyo, dapat 800 watts lang yung kailangan nakakunik para hindi masira yung ating inverter. Bali dito, makita mo agad yung watts ng ating mga devices na nakakunik doon sa ating inverter. Bali magkaroon na kayo ng idea kung gaano ba kalakas kumain. Example, electric pan lang yung nakakonect, doon pala makita mo na agad yung wattage na naka-display dito kung magkano kinakain niya. Tapos nagsaksak pa kayo ng TV, makita nyo rin yung kung magkano yung total watts na magkasama yung TV at electric pan. So, mali natin nasa 300 watts. So kaya lang inverter natin. Pero pag lumampas na sa 1000 watts, baka magkaroon ng trip, matitrip yung ating breaker, or baka masira natin inverter. Kaya napaka-importante talaga na magkaroon ng breaker. Bali mamaya i-connect ko sa aking solar setup para subukan kung gumagana. Bali ito naman guys, napaka-importante ito. Highly recommended na bumili kayo ng ganito. Bola lang yan. Mas maganda dalawa. Ang purpose nito is para magkaroon ng sunog ay agad-agad natin mapatay, kasi nga nasa tabi lang ng ating solar setup. Lagi dapat ito sa tabi ng solar setup natin. Mas mura pa ito at mas madali gamitin, kasi hindi natin kailangan bumili yung fire extinguisher na traditional na ginagamit sa mga building, kasi masyadong malaki yun, tsaka mas mahal. Unlike dito na parang spray lang siya and madali sa gamitin. So may budget talaga kayo or meron kayong solar setup, kailangan talaga nyo bumili ng ganito for the purpose na protection sa ating solar setup. So mamaya ilalagay ko itong ating watts meter and itong ating fire stop para ma-setup na natin, okay? Okay guys, nalagyan na natin ang ating watts meter na hindi ko lang tawag dito, 5-in-1 ba ang tawag dito. Balik kung mapapansin nyo, mayroong 5 digital display na lumalabas dito, 5 output. Sa taas, ibig sabihin yan yung wattage na kinakaya ng aking outlet yan. Bali itong aking saksakan, kunito ito sa aking preserve window, pati sa aking network setup, mga CCTV, yan, connected yan. Tapos ang kanyang power consume is 37 wattage. Itong sa baba guys, yan naman yung total consume ng ito. Limba, umabot siya ng 5 hours. Dito makikita mo kung ilan ang kinain niya kuryente within 5 hours. Yan sa pangalawa, yung orange. Iba 38 watts sa taas. Yan yung power
wattage na during ginagamit natin ngayon. Tapos ito naman sa baba yung pagiging total na na-consume niya sa ating galing sa battery. Yan. Kasi ngayon nag-charge siya ngayon kasi nakaw ng ating setup. Yan. Bali sa baba, makita nyo yung blue o dark blue, light blue 222. Yan yung voltage galing dito sa inverter. Yan kasi galing sa battery papunta sa inverter, i-convert niya, ang output niya ay nasa 222, 221, pabago-bago yan. Bali sa kabila, ito yung sa, yan yung frequency. Yan, frequency yan, kurente. Ito naman yung amperes, yung current na dumadaloy dito. Bali itong dalawa nakakasaksak, ang kanyang amperes ay 0.2 amperes. Ito naman yung blue power factor yan. Yan, so meron siyang 5 display. Bali, papanog sa wirings. Ganito sa baba. Kita nyo. Yan. Ito, connected sa breaker. Kasi ang ating inverter, papunta sa breaker, AC breaker, 16 ampere, ay papunta sa dito. Yan, sa ating outlet. Pero para ma-monitor natin yung kanyang wattage, yung watts meter, ay kailangan nito dalawa ay connected sa breaker kasi hindi to magto-turn on kung walang nakakonect, kung walang power na galing sa AC. Bali dito nilagay kasi dito yung ating kurente, dito papasok dito sa breaker. Bali may supply dito. Kung bakit may breaker ito, kasi kung sakali magproblema ito, magpalya, hindi masisira yung ating outlet na nakasaksak dito, yung mga device na connect dito, hindi masira kasi meron tayong breaker na 16 ampere. Bali bakit 16 ampere? Kasi nga 1000 watts yan, 12 volts divided by 1000 watts. So anong resulta? Tapos times mo pa yung 125% yung safety allowance, times na sa 1.25, basta yun ang result niya. So pinakamababa na available ay 16 ampere. So pwede na ito. Bali ito, ilagyan natin ng power pupunta dito. Dito dapat kailangan alam nyo yung connection nyo, kung line to line o line to neutral. Pero sa akin line to line, kaya okay lang magkabaliktad itong wire nya. Ito i-connect para meron siyang power. Sunod yung dalawang wire papunta sa outlet. Yan. Yan, kita nyo dito. Yan. Kung mapansin nyo ito, yan yung CT. Kasi yung nabili ko guys ay external CT. Mas maganda talaga na mabili nyo yung built-in yung kanyang CT. Kasi hindi ko napansin na in-order ko pala yung external. Kung sakali na binili yung built-in na CT, yung somewhere, ay dapat pasok dito. May butas yan. Yan. Kita nyo butas. Diyan yun dyan kasi nasa loob yung kanyang CT. Pero sa akin nasa labas, kaya nangyari yung wire ay hindi siya pumasok dito. Bali ito guys, kailangan itong isang CT, kailangan pasok dyan isang wire. Ito kasi yung mag-monitor ng dito sa wattage. Yan ito. Kita nyo. Bali dapat dito sa CT na to, kailangan ang papasok dyan na wire yung live wire. Kung line to neutral, kailangan nilagay nyo dito sa loob ay yung line. Pero sa akin kasi line to line, kaya okay lang na magkabaliktara. Kailangan isang wire lang nakapasok dito. Yan, kita nyo dito yung connection ng CT. External kasi nasa labas yung kanyang CT yan. Kaya ganyan. So, kailangan pasok talaga yung wire dito para magkaroon siya ng monitoring dito. Pero kung nabili nyo is built-in, wala ito. Mangyari, dito nyo dadaan isang wire dito. Kasi built-in na siya. Tapos mag-display yung kanyang monitoring. Okay, ulitin ko. Para magkaroon siya ng power supply, kailangan ito connected dito sa aking breaker. Depende paano yung setup nyo. Basta importante, dapat yung supply nito galing sa
inverter or AC, kasi AC na yan ang output niyan, hindi na siya DC. Tapos sunod, yung dalawang wire dito galing sa breaker, kailangan isang wire dyan ay pasok dito sa CT natin. External CT gamit natin, kaya nasa labas isa lang. Pero dito dapat ang ilagay dito yung live wire o line. Kung line to neutral, dapat ipasok nito yung line o live. Pero line to line, okay lang magkabaliktaran. Itong dalawang wire ay papunta sa outlet, yan. Okay, so gumagana siya. So ngayon meron ako nakakonect na devices. Ito yung piso wifi window, CCTV, pati ito setup ko. Kaya meron siyang watts na 30 o 37 watts na actual na kinukonsume niya. Okay, so hanggang ito lang guys. Thank you for watching.